Maulap na panahon magpapaulan sa ilang bahagi sa kanluran ng Southwestern Luzon at West portion ng Visayas. Pero kasama ang Southern Luzon at Metro Manila ay kapatuloy na makakaranas ng mga isolated rain showers dahil sa patuloy na pag-iral ng easterlies. Nalalabi naman sa katamtaman at moderate and fairly weather, especially sa extreme Northern Luzon at Mindanao. Dating bagyong si Opong o international name na Bualoy, nalusaw na kaninang madaling araw. At ang bagong binabantayan na bagong low pressure area na si 93W and the Inbes na sa moderate to high possibly intensification na ito. Papasok at may tatamaan ba ito na kalupaan sa bansa? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng September 30, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:37 na ng umaga. Asahan ang mga localized thunderstorms ang nakataas kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi sa silangan ng Luzon. Bunsod pa rin ng accumulated water vapor dahil na rin sa patuloy na easterlies. At gaya po kahapon, maghanda-handa po dahil may mga inaasahan pa rin tayong biglaang buhos ng ulan at biglang malalakas na buhos ng ulan po ito. Kaya importante po ang payong at handa palagi sa mga posibleng flash floods po. Kagaya po na nangyari kahapon. Nilubog kaagad ang dito sa may bandang monumento at sa ibang panig ng Metro Manila, kabilang na ang Quezon City ay nagdulot din ng mga flash floods. Hanggang dyan sa may bandang Ortigas nga daw binabaha. Nilubog daw kagad kahapon dahil nakaabot sila ng halos mahigit 80 millimeters na total rainfall sa Quezon City. So, wala pang mga 1 hour mahigit yun, grabe na kagad ang baha. So, asahan natin ngayong araw, makikita natin sa Doppler radar imagery ang mga water vapor na nag-accumulate na naman dyan sa may bandang Polillo Islands, Quezon City, natatawid yan ng bandang Laguna at maaring magtawid na naman yan dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Makikita natin ang lightning detection system natin, may mga pagkulog at pagkidlat na umiiral. So mahigit sa 50 lightning strikes. Tingnan natin sa real time natin as of 10:38 AM sa ating real time lightning detection system. Maglo-load pa yan pero kung hindi ay nasa 65 lightning strikes na po tayo, outer at inner na lightning strikes. Antayin natin kung mag-update pa yan sa mahigit to 100 minutes na lightning strike. So wala na po. So 66 po ang total lightning strikes natin at kasalukuyan aktibo po ang mga pagkulog at pagkidlat dito sa baybayin ng bandang Polillo or bandang Southeastern Luzon po, Pagitan. Yan may mga pagkulog at pagkidlat po ang aktibo ngayon dyan. Kabilang na ang bahagi nga po ng Catanduanes kanina, mga 60 o 1 hour ago. At dito naman between 40 to 60 minutes ago at may latest po sa may bahagi nga po ng bandang Sibuyan Sea, dyan sa may bandang Romblon. May mga kasalukuyang pagkulog at pagkidlat din at sa bandang Mimaropa, sa may bandang malapit sa Lubang, yan, Lubang Occidental Mindoro at bandang El Nido ay may mga pagkulog at pagkidlat. At dyan din sa may bandang West Philippine Sea ng Puerto Princesa, may aktibong lightning strikes din. So mag-iingat po. Mag-iingat po tayo ngayon dahil patuloy tayong makakaranas ng mga localized thunderstorms. Lalo na ang bandang Palawan, nakakaranas ng heavy rain showers ngayon base dito sa lightning detection system na may embedded na satellite imagery. Yan, nakikita natin sa embedded satellite imagery ang makapal na may dalang pag-ulan. Kaya ingat po sa mga kababayan natin sa Palawan na kasalukuyang may heavy rain showers ngayon. At dito naman sa baba ng Luzon ngayon ay medyo gloomy tayo at asahan din natin ang mga moderate to heavy rain showers na makikita natin dito sa may bandang silangan ng Luzon hanggang Bicol region po yan. So expected ang Metro Manila anytime na ngayon, ngayong nag-uulat tayo ay nagkakaroon na tayo ng very gloomy na paligid. Expected ang localized thunderstorms po kaya mag-ready po ng inyong mga payong. So, nakataas ang General Flood Advisory Care of Pag-asa ngayon. Yan. Nakataas ang mga pagbaha sa Palawan. So, kasama na ang bandang Panitian, Hiwaig,
kasama na ang Brooks Point ha. So kung titingnan natin ang area ay nakakaranas nga po sila ng malawakang pag-ulan ngayon dyan. So expected ang floods o flash floods kung sakali. Mag-iingat po sa mga kababayan natin. At yung thunderstorm naman sa South Luzon, kabilang na ang North Luzon at NCR ay nakataas din within 12 hours po ang forecast. So expected pa rin po talaga yan maghapon. At naka-indicate na rin yan sa data feed ni Pag-asa. So be ready mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at humid o medyo cold humid tayo. Mostly cloudy umiira dito sa amin sa Caloocan. Makikita sa CCTV snapshots ang medyo gloomy na paligid at makikita ninyo medyo haze ang paligid kaya mukhang magkakaroon na naman tayo ng bilang sudden lightning strikes o mga pagkulog at pagkidlat. So be ready na lang mga folks. Sa lowest temperature na natala na weather station kaninang 5:35 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. Kahapon highest na sa amin ang 29.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 9:40 AM. So, ibig sabihin lamang nito, medyo mataas ang aming heat index. Hindi, mababa lang pala. 37.9 degrees Celsius ang pinakamataas namin kahapon sa aming heat index. So, mukhang mababa dahil nagkaroon nga po ng pag-ulan sa hapon na malakas po ito. Well, kung titingnan naman natin sa ating heat index forecast, malamang ang bahagi ng Ilocos Norte ay medyo mataas ang heat index dyan. Sa aming weather station sa Caloocan, 38.2 degrees Celsius po ang kasalukuyan naming real-time na heat index. Pero sa forecast ay 36 degrees Celsius lang daw ang magiging forecast namin ngayong umaga. Pero aabot sa pinakamataas hanggang 37. So, ibig sabihin mukhang mababa ang aming heat index, meaning mukhang uulanin kami dito sa Caloocan gaya kahapon. Sa ibang bahagi naman ng bansa, kung double check naman natin, yan, yung magiging forecast dito sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte ay mukhang mataas ang kanilang heat index. Ayan o. 39 to 40 degrees Celsius ngayong 11 o'clock, which is pinakamataas na yan. So, medyo katamtaman lamang o medyo manageable po yung heat index sa bandang Ilocos region. At sa may bandang Tugigaraw naman, double check natin kung tumataas din o bumababa. Well, mapapansin natin ay tumataas pa rin kahit papano. 35 degrees Celsius ngayon, pero pagsapit mga bandang hapon, mga bandang 1 o'clock to 2 o'clock, aabot ito ng 43 degrees Celsius, especially mga 2 o'clock ng hapon po. So, medyo maalinsangan pa rin kayo dyan. Mamaya sa Tugigaraw, lalo na ngayong hapon. Sa Santiago, Isabela naman, ay mukhang medyo manageable, 37 degrees Celsius ngayon, pero mamayang 12 o'clock hanggang 1 ay 40 degrees Celsius po ang inyong pinakamataas. So, medyo manageable naman ang heat index at kitang-kita naman natin dito sa 7-day heat index forecast sa kanila. Dito sa bandang Pangasinan, sa bandang Dagupan, medyo maalinsangan pa rin kayo. Mataas ang inyong heat index, 40 degrees Celsius po at papalo ng hanggang 41 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang 12 o'clock ng tanghali. So, medyo maalinsangan kayo dyan despite na medyo overcast. Sa may bandang Central Luzon naman sa Tarlac, 38 degrees Celsius, so medyo manageable. Pero papalo sa 40 degrees Celsius ang pinakamataas ninyo ngayong 11 hanggang 1:00 daw yan ng hapon. So medyo may pagkamaalinsangan kahit papaano. Sa bahagi naman ng Batangas, dito medyo maulan po kasi kaya wala tayong magiging komento. Pero umaabot ng 39 degrees Celsius po ngayong umaga ang inyong magiging heat index forecast dyan. So malamang magiging katamtaman kayo pero maaaring mamayang hapon, magiging makulimlim kayo at may makakaranas na mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito naman sa bahagi ng Cebu, since mababa ang heat index dahil inuulan kayo ngayon dyan, diretso agad tayo sa may bandang Cebu. Central Visayas ay mas maalinsangan kayo, 41 degrees Celsius po, at papalo ng 43 degrees Celsius ngayong 11 o'clock po. So, wag po masyadong mag-dehydrate, magdala po ng payong dahil mukhang maaraw ang inyong umaga at mandang tanghali. Sa Mindanao naman, sa Davao City ay medyo manageable ang kanilang heat index, 35 degrees Celsius to 36 degrees Celsius lamang ang pinakamataas. Mukhang nakakaranas kayo ng gloomy at maulap na maghapon. Malamang dito rin sa Zamboanga Peninsula, kung double check natin, 36 degrees Celsius dito, medyo mas mataas ng konti. 36 degrees Celsius at pinaka-highest ang 37 degrees Celsius, pero hindi aabot ng 40 degrees Celsius, so medyo manageable naman at hindi ganun katindi ang inyong heat index sa maghapon. So, typically, ang bandang Northern Luzon lamang ang kalamitan ang may pinakamataas, lalo na sa Central Luzon,
na medyo mas mataas ang inyong heat index. So medyo mas maalinsangan kayo dyan sa hilagang bahagi. So kung titingnan natin yung automatic weather stations, ang current heat index nangunguna pa rin ang Ilocos Norte sa may mataas na heat index. Pangalawa ang Lawag, 44 degrees Celsius po. So sa highest heat index po ang Bandang Batak, pangalawa ang Lawag, Ilocos Norte. Sa highest air temperature so far ang General Santos, pero hindi gumagana ata yan. So kung disregard muna natin tong General Santos, ang pinakamataas so far ang Ilocos Norte sa Lawag na 34.8, so almost 35 degrees Celsius ang pinakamataas na air temperature sa bansa as of 9 o'clock AM na huling record sa Ilocos Norte po. Yan o. Ito yung huling record niya. So, yan po ang last updated niya. Pero since 3 o'clock AM yung huling updated niya, which is makikita naman natin. Pero yung pinaka-latest ngayon, yung 10 o'clock at 9 o'clock AM ngayong umaga, which is nangunguna ang Lawag, Ilocos Norte ayon sa automatic weather stations ni Pag-asa nationwide. Samantala sa PX streams in past 24 hours, ang Butuan ang may pinakamataas na air temperature since past 24 hours na 34.3 degrees Celsius. Sa Baguio, balik sa 17.4 degrees Celsius ang lowest temperature, at sa Inola naman nangunguna ang opisina ni Pag-asa sa Quezon City o Science Garden at 84 millimeters na total rainfall. So lumalabas pangalawa lang kami sa Caloocan dahil umabot kami sa 67.8 millimeters na total rainfall. So kung isasama natin ngayong araw na mayroong kaming 3.9 millimeters na total rainfall ngayong umaga. Since 12 o'clock AM yan ng madaling araw. Inulan kami dito sa Caloocan. So patuloy po ang mag-expect at umabot pa at inabutan pa ang aming average rainfall ngayong buwan. So huling araw na kasi ng September, ang naging total rainfall namin for September, maaring madagdagan pa yan ngayong hapon, 645.9 millimeters po. So lumagpas pa kami dun sa difference average na supposed to be, lumagpas pa kami. Dapat 608 mm lamang ang September average rainfall namin. Ngayong taon, tumaas ng 37.9 mm ang nalagpasan ng September average rainfall. So lumalabas, pinakamataas ang average rainfall namin ngayong taon sa nakalipas na 6 na taon po. Yan ang lumalabas po na average. Ibig sabihin lamang, grabe ang naging pag-ulan ngayon. Nataon din naman kasi na may minor La Nina tayo. So nadadagdagan kasi yung average rainfall natin kapag ka nagkakaroon tayo ng La Nina. So ito na nga, epekto na nga ito ng minor La Nina. Nadagdagan kami ng above average rainfall of 37.9 mm at maaaring madagdagan pa ngayong araw once na ilunan kami sa Caloocan. So ngayong umaga ay nasa 3.9 mm ang total rainfall namin. Kaya expected dadagdagan pa yan bago maghating gabi mamaya. Sa ating outside humidity, 88% po, mataas ang concentration, bumaba ito ng 6% since last hour. 1,009 hectopascals naman ang aming barometric pressure base sa aking barometer sa Caloocan. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Hindi rin magandang ating air quality. Nasa unhealthy sensitive groups po tayo. 123 index ang ating air quality sa Caloocan. Malamang mayroong thermal inversion na nagaganap o 65.9 micrograms per cubic meter. So sa mga medyo may mga mahina ang baga or may mga hika, magmas po tayo dahil napaka-unhealthy po ng ating air quality ngayong kasalukuyan na nag-uulat ako. High tide and low tide status, pa-low tide pa lamang po at maximum o magmi-minimum po na 12:14 PM mamaya. At double check natin kung magiging maalon pa ba ang ating karagatan. Mula sa significant wave height ay mukhang kalmado na po ang ating karagatan sa buong bansa. Yan. Ingat na lamang sa gale force winds mula sa bandang dagat Pasipiko kung saan kayo nakatapat. At sa kanluran naman mukhang kalmado naman ang karagatan. At wala namang habagat kasi since wala masyadong habagat at kaya wala gaanong matitinding gale force winds dyan sa may bandang kanluran. Sa may bandang silangan medyo malakas po ang hangin dahil sa easterly trade wind po. At meron tayong easterly. So, yun na lamang po ang pag-ingatan natin mga folks. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at tulubog po ito mamayang 5:46 PM. At sa moonrise, mamayang 12:36 PM pa po ng tanghali, magmo-moonrise po ang ating buwan.
at lulubog po ito at 11:56 PM na nasa under first quarter na po tayo na 55% illuminated. So kalahati na po yung liwanag sa buwan, which is yan na po ang huling first quarter ngayong month of September. So yan na po yung magiging huling first quarter na. Then susunod na po yung sa bandang October na po tayo magfo-full moon yan. At sa ating local weather outlook naman para ngayong Martes at Miyerkules, magiging maulap po ang ating papuwid. So asahan din ng mga localized thunderstorms. Isolated po ito na may 100% chance of rain, ganun din bukas na nasa 80 to 81% ang chance of rain bukas po ng Miyerkules yan. Asahan din ang maulap at mga localized thunderstorms pagsapit naman ng bandang hapon. Kagaya rin kahapon yan, malamang kaya importante ang payong. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Gamit natin ang Himawari Satellite Imagery care of Pag-asa. Kikita po natin dito ang medyo aliwalas na himpapurin sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, rest ng Cagayan, gaya ng Tuguegarao, Kalinga, Mountain Province, Isabela at Ifugao. Although may mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan ang iila sa may bandang baybayin ng Isabela hanggang Casiguran, Aurora, pero generally moderate at fairly weather mula dito sa may bandang Mountain Province, Ilocos Sur, hanggang La Union, kasama na ang bandang Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, at bandang Tarlac. Although partly cloudy to mostly cloudy na po umiira sa may bandang Central Luzon, kasama na ang San Jose, so Nueva Ecija na po yan. Pababa na yan ang Angeles, Pampanga, kasama ang Olongapo, Bataan, Gapan, pababa ng Bulacan, kasama na ang Metro Manila at rest of Calabarzon area. Partly to mostly cloudy po ang iira sa atin, very gloomy dahil nga po dito sa bandang silangan ng dagat Pasipiko natin sa may bandang Quezon Province hanggang Bicol region ay nagka-accumulate po ang water vapor na may moderate to heavy rain showers po ang daladala niyan. Kaya kung titingnan natin ang Himawari Sat na may heavy rain potential, yan, titingnan po natin heavy rain potential. At least mga clusterized po na heavy rain po ang nakikita natin dito sa may bandang Polillo Islands and rest ng Camarines Norte at ilang bahagi ng Bicol region. So magkakaroon talaga tayo ng mga localized thunderstorms hanggang Central Luzon, Metro Manila, kasama na ang bandang Laguna at Batangas. Siyempre, matinding pag-ulan din ang umiiral sa Mimaropa ngayon, kabilang na ang buong Palawan at Kalayaan Group of Islands. Ingat po sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa just in case. Ingat na rin sa mga biglaang yung downpour ng ulan po. Grabe po ang pag-ulan ninyo ngayon sa Palawan. So, alisto po tayo mga folks. And rest sa South Luzon ay nabanggit na natin ang Kabikulan. Nagkakaroon din ng mga moderate to heavy rain showers. Kabilang na ang Catanduanes, Legazpi at Sorsogon. Rest naman ng Marinduque, Romblon hanggang Masbate na kung saan ay unti-unti medyo hindi pa sila nakaka-move on sa Masbate ay may mga aasahan po kayo mga moderate to some heavy rain showers kabilang na ang Marinduque, Romblon, Masbate at Burias Island. Sa Visayas naman, bagamat medyo nagmo-moderate kayo pero sa kalurang bahagi nga po ng Visayas sa Panay Island at Negros Region, may mga ilang kalatkat na mga ilang moderate to some heavy rain showers kayo, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Aklan, Antique, ng Panay Island at Iloilo. Sa may bandang Negros Region naman, ang ilang bahagi ng Bacolod, magkakaroon kayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, pababa na yan ng bandang Sipalay, at dito naman sa may bandang Guimaras din. So, partly ito mostly cloudy kayo, most in case, at expected din ang mga kalatkat na mga pag-ulan po sa maghapon. Mga light to moderate ang kadalasan, lalo na dito sa may bandang Silangan ng Escalante, San Carlos, pababa ng buong Negros Oriental. And rest ng Cebu, kasama ng Bohol at Leyte, medyo gloomy ang paligid ninyo. So, medyo nagkakaroon kayo ng medyo maaraw, pero isolated rain showers ang naka-forecast. At least 60% chance daw kayo na uulanin dyan. Bunsod na rin kasi ng Easterlies, kaya magiging medyo unpredictable ang mga buhos ng ulan. Pero mataas po yung forecast at 60% dyan sa paligid ng Leyte, Cebu at Bohol area. Sa bandang Samar ay ang eastern part ng Samar, asahan po ninyo ang maulan na paligid, lalo na ngayong hapon na may kasamang localized thunderstorms. Sa ngayon, medyo gloomy ang inyong paligid, kaya nakataas po ang forecast din na uulanin sa inyo. Isolated rain showers, dulot pa rin ng Easterlies, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Dolores, pababa ng Gian Eastern Samar. But the rest ng Northern Samar, asahan din ang partly tumusikaw ding iiral, kabilang na ang Lawang hanggang Biri at Victoria o San Isidro. So, magiging gloomy ang paligid ninyo at expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms.
Samantala sa Mindanao, well, mas moderate at fairly weather kayo sa buong Davao Region, kabilang na ang Northern Mindanao, Bukidnon, at bandang kanluran ng bandang Sorsogon at bandang Lanao Region. Magiging maulap ang parte ng Zamboanga Peninsula, so expected ang mga light to moderate showers at localized thunderstorms, pero at least madalas magiging moderate po ang panahon ninyo sa maghapon, so importante ang payong sa tinding sikat ng araw at sa mga di inaasang isolated rain showers. Ganon din sa may bandang eastern ng Mindanao, lalo na sa may bandang Surigao del Sur at ilang bahagi ng bandang Compostela Valley sa Davao de Oro. Asahan din ang mga ilang isolated lamang na mga light to sa moderate showers. Pero sa maghapon, asahan ang maaraw at maalinsangang panahon. So magdala po ng payong sa maghapon. At expected pa rin ang mga isolated rain showers dahil may mga nakataas pa rin kahit papano na forecast na uulanin lalo na sa bandang Surigao Region o Caraga area. Magbabasa naman natin ang ating ECMWF MSLP o rainfall forecast kung merong latest update. Kasi yung previous model, walang latest update po ngayon. Yan. Pero titingnan pa rin natin yung current forecast kung merong mas latest. So mukhang meron tayong latest at as of 8 o'clock AM hanggang 2 o'clock PM po ito. Magiging maulan ang ilang bahagi nga po ng Palawan at Bicol Region or bandang Surigao del Norte at the rest ng bandang Bicol Region po. So, the rest, kabilang Metro Manila, katamtaman, pero partly to Mostly Cloudy, so may mga isolated tayo na mga pag-ulan din sa maghapon. So, the rest ng Southern Luzon, mga ilang moderate to some heavy rains, kabilang na ang Mindoro at ilang portions ng bandang Marinduque, yan, at boundary dyan sa paligid nga po sa northern part ng Panay Island. Sa silangan ng bansa, asahan din ang maulan bunsod ng Eastern East, kabilang ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao po ngayong umaga. Yan. Pero the rest, medyo moderate and fairly weather naman, the rest ng Mindanao, lalo na sa may bandang Davao Region. At sa may bandang Isim, Northern Luzon naman, ang bandang Ilocos Norte po. Ayan o, moderate to mostly fairly weather naman ang medyo lagay ng panahon. Pero pagsapit po mamayang hapon, mga 2 o'clock PM onwards po, magiging maulan na po ang Metro Manila daw, kabilang ng Central Luzon, buong Southern Luzon at West portion sa Visayas. So halos magiging maulan po tayo mamayang hapon mula Central Luzon hanggang Visayas area. Meron din mga pag-ulan isolated po sa Mindanao, kabilang na ang West portions ng Zamboanga Peninsula at Sorsogon area. So may mga ilang pag-ulan din na mga light to moderate ang maaaring mag-ulan sa bandang Davao Region po. Pero mas magiging concentrated daw ang forecast ng pag-ulan sa buong bahagi ng Southern Luzon, Central Luzon hanggang Visayas area. Yan o, moderate to some heavy rain po. So damay ang Metro Manila, kaya maghanda ng payong mamaya at expected na naman ang mga di inaasahang flash floods po mamayang hapon dahil sa may mga localized thunderstorms na iira. So take note yan ha, ngayong mga nasa labas po ngayon. At mamayang gabi naman, well, patuloy pa rin magiging maulan ang bandang Palawan at Central Luzon. May mga pag-ulan din daw na iira dyan sa may bandang La Union at Benguet. So importante po ang payong. At sa Metro Manila daw, may mga ilang light to moderate ang iiral sa bandang Bicol Region din at bandang Mindanao, especially sa Davao Region at eastern portions ng Mindanao. Mga ilang light to moderate po and some heavy rain showers na clusterize po ito. So diretso agad sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, bibigyan lang natin ng konting report at yung latest natin na binabantayan na invest na low pressure area. Unang-una si dating bagyong Opong nga po ay nalusaw na nga po kaninang alas 4 ng madaling araw. So nalusaw siya habang nasa vicinity ito ng Laos. Double check natin kung sakop pa ba ito ng Laos or Myanmar. Nasa bandang Myanmar na po siya nung ito ay malusaw kanina ng madaling araw po. So yun na po ang pinakahuling journey ni dating bagyong Opong at nagdala ito ng matinding pinsala sa Masbate, Romblon at Oriental Mindoro po. Lalo na nung patawid na siya ng mula Romblon hanggang Oriental Mindoro dahil dito po siya umabot sa typhoon category. Yan, nag-typhoon category na po siya din. Then dito kasi severe tropical storm mula Masbate hanggang bandang Romblon. Pero malaki ang naging damages niya nagawa niyang pinsala dyan sa may bandang Masbate. So hopefully ay makamove on na po yung ating mga kababayan at sana natulungan po ng ating gobyerno. So yan po ang naging huling journey ni Opong na which is isa sa nagdala ng direct landfall sa bansa.
At ang ating bagong binamantay na ngayon as of 11:15 AM, yung bagong Invest Low Pressure Area na binamantay natin, si 93W, nasa air surface center air pressure na ito na 1,008 hectopascal. So hindi pa ganun katindi ang kanyang development, pero nasa medium intensification na po ito to high, dahil ang kanyang 1 minute average sustained wind na niya ay 37 km per hour at buksong umaabot ng 48 km per hour. So almost itataas na yan sa tropical depression ni Japan Meteorological Agency ngayong araw or within 24 hours. Depende sa kanila or kay Pag-asa po. Once na pumalo na yan sa maximum sustained wind of 44 km per hour, yung 1 minute average. Sa 10 minute average ay 33 km per hour. So low pressure area pa rin ito at buksong umaabot ng 43 km per hour. So malapit nang itaas yan or anytime itataas ngayon yan ni Pag-asa o Japan Meteorological Agency as tropical depression. Well, kung ito-double check natin gamit ang ating tropical cyclone advisories and forecast, nasa medium intensification na po ito ayon kay Joint Typhoon Weather Center. Kay Japan Meteorological Agency, wala pang indikasyon sa kanila. Yan, kay GMA, wala pa. Pero within or next 24 hours, maaaring magtaas yan. Mukhang hindi pa rin ha. So, baka sa susunod na 24-hour period, ay magtataas na siya as low pressure area ayon kay Japan Meteorological Agency. So, hindi pa masyado consistent yung forecast kay JMA. Mataas pa yung atmospheric pressure. Pero indicated as low pressure area na. So, mababa pa rin ang forecast na may chance kay Japan Meteorological Agency na ito ay magiging isang agresibo o active na low pressure area. Hindi gaya kay Joint Typhoon Weather Center as ating tropical cyclone sector. At mula dito sa ating empirical ng ensemble, wala pang lumalabas na ensemble pero nasa medium intensification na po siya at 50%. Yan. Lumalabas sa mga forecast kasi ay dalawang klase pa ang maaring ikilos nito. Maaari itong kumilos pa kanluran, lalapit ng bandang Bicol region. At sa iba namang empirical forecast ay mag-west-northwestward ito, palapit dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Yan. So, dalawa po ang senaryo niya dahil iba po ang lumalabas sa iba't ibang mga weather agencies kaya hindi pa tayo pwedeng makapag-conclude ng mga forecast. However, kung titingnan natin sa available ng weather nerds, yan, sa weather nerds ng Tropical Cyclone Track Ensemble para kay 93W ayon kay ECMWF, kikilos ito pa west-northwestward at tutumbukin daw ang bandang Cagayan Valley dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Maglalandfall daw ito. Pero yung tsansa na magiging malakas na bagyo, natiling 20 to 30% chance. Pero may iba na naglalaro 40 to 50% pa. Pero dito kasi ay makikita ninyo, kulay blue pa siya. So malamang 20 to 30% pa lamang yung tsansa niya na maging isang aktibong low pressure area. Hindi kagaya kay GFS, ayan, kay GEFS, makikita natin ay nanatiling mababa, 20 to 30% din ang tsansa niya. Pero by the next, within or next 48-hour period, medyo tataas na siya sa 50 to 60%. According dito po pag lumapit na siya dito sa may bandang malapit sa may bandang hilagang silangan ng Lodo Luzon, mukhang dito pa siya tataas sa 40 to 50%. Well, tingnan po natin dahil base dito, malayo pa siya at nandito pa kasi siya sa area na ito kaya makikita natin 20% pa lamang ang naka-indicate na magkakaroon siya ng improved development or lumakas para maging isang ganap na bagyo. So, since yan pa lamang yung forecast natin at wala pa tayong conclusionary report kung ito ay magiging ganap na bagyo talaga, tingnan natin ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring kung tuluyan itong magiging aktibong low pressure na talaga since nasa moderate intensification na kasi siya. So, kung just in case po na mag-improve o mag-organize development po base sa ating global spectral model, dito kung titingnan natin, lalapit ito sa may bandang Bicol region. Ayon kay Japan Meteorological Agency, sa extended forecast nila ng kanilang wind in speed and direction. Yan, pakanluran po kasi ang kilos niya. Then, lalapit dito sa may bandang Catanduanes. Then, mag-west-northwest siya dito sa may bandang eastern part ng Luzon, sa may bandang Baler Aurora, malapit. Then tatawid dito sa may bandang kanluran ng Pangasinan. Yan ang nakikitaan niya. Pero makikita nyo, mahina pa ang kanyang sirkulasyon. Hindi pa siya nag-i-intensify. So, baka hindi po mangyari yan. At sa kanyang mean sea level pressure, kung titingnan natin, ay mataas po yung kanyang atmospheric pressure. According dito, ay nasa 1,012 to 1,010 hectopascal siya. So, napaka disorganized talaga.
mataas at hindi mo mababa yung kanyang atmospheric pressure. Kaya hindi pa talaga natin pwedeng masabi kung ito ay magiging ganap na bagyo, just in case. Pero kung lumakas naman yan at nakapasok ng PAR, kailan ba estimated na papasok ito ng PAR? Estimated na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, yan, either ngayong araw ito papasok or bukas ng October 1. Ayan. Either October 1 po o bago maghating gabi mamaya. Nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa pinaka-actual kasi natin, nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Hindi nga natin na measurement yung layo niya. So kung babalikan muli natin yung tropical cyclone sector natin para ma-measure natin kung gaano pa siya kalayo mula sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. Yan. So, yung reference point natin ang Catanduanes. Wait lang, nag-refresh yung ating webpage. Ayan. So, mula sa pinaka-line ng Catanduanes, ang layo niya ay 1,328 km east ng Catanduanes o Bira Catanduanes. Ang layo niya, estimate and range sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, malayo pa siya pero expected within 24 hours posible na itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility mamaya. Yan. Wala pa kasi initial na movement speed kung mabilis yung kanyang kilos. Pero at least malinaw ay baka mamaya o bago maghating gabi ay pumasok nito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin dito sa ating global spectral model. So makikita natin dito ay papasok daw siya ngayong araw daw. Well, tingnan po natin. Ayan o. So papasok siya ngayong araw daw bago maghating gabi. Well, yan po yung indikasyon niya. Pero sa mga ibang weather agencies kasi ay malayo at yung kanyang convergence, kung do-double check po natin. Yan, yung kanyang convergence po, kung do-double check natin, ay masyado pang mahina o nasa around 18 km per hour lamang yung kanyang sirkulasyon. You know? So, mahina pa yung kanyang low level convection, masyado pa pong hilaw. Kaya hindi tayo makapag-conclude pa talaga. Ganon din sa kanyang mean sea level, mataas ang atmospheric pressure dahil nga po sa vertical wind shear, nadidistort po yung kanyang development. Sa kanyang tropical cyclone strike probability ay mataas na po yung probability niya. Ayan, magwa-west-northwest daw ito. Ito po yung magiging trajectory niya, base rito. West-northwest. So, either extreme northeastern Luzon po ang tumbok nito. So, binanggit natin kanina, posible itong magbandang Aurora or magbabandang dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. So, tingnan na lang po natin sa mga susunod na araw dahil very erratic pa po yung lumalabas na forecast. At sa ating West Pacific Basin, wala pang aktibo na possible formation ng tropical cyclone development. Ganon din sa kanyang mga empirical probability o H anomaly, maging sa kanyang probability of cyclonic development. So, napaka-erratic pa po talaga ng forecast at hindi pa tayo makapag-conclude pa talaga. Yan. So, pero malinaw lamang, medyo affected na po starting nito, October 2 po, apektado na po ang Southern Luzon, kabilang ng Metro Manila, at least hanggang 5 to 10%. Yan. So, by October 3 po, hintayin natin yung October 3 pag nag-load. Yan, so apektado na po ang Southeastern Luzon, maglalaro 20 to 30% at 30 to 40% naman kabilang na ang Metro Manila, Central Luzon po. And then aabot sa 70 to 80% ang bandang Cagayan Valley. Yan. So medyo magiging maulan na po sa bandang Cagayan Valley niyan by October 3 po. So unang linggo daw ng October. So this coming weekend na naman ang darating. Mukhang uulanin na naman ang buong Northern Luzon at Southern Luzon po. So, yun po yung pinaka-latest forecast pero i-confirm pa natin, wala pa kasing mataas na yung consistency o yung confidence ng forecast nito kung ito ay magiging ganap na bagyo. Pero just in case mag-tropical depression siya, ay tatawagin natin sa bagyong Paulo na. Paulo na po yung magiging pangalan niya kung sakaling maging tropical depression. So mag-observe pa rin po tayo, at least meron pa tayong 48-hour period, nasa 24-hour period na lang po tayo para malaman kung tuluyan itong magiging aktibong low pressure area.
Sa mga iba't ibang mga weather agencies naman, kung titingnan natin dito, ay wala pang latest update tayo. So, tingnan po natin pag nag-load po yung data. Pero makikita natin na hindi pa rin pare-pareho yung mga forecast nila. Kung babasehan natin po dito sa pinaka-latest, hindi lahat nako-complete yung upload o yung download ng data eh. So, mukhang wala pa tayong latest na update ng ating computer models. Medyo wala pang latest, pero malinaw lamang ay doon sa discuss natin kanina, either bandang Aurora ito maglalandfall or bandang Santa Ana, Cagayan. Yan, or malapit. Alongside ng Sierra Madre o sa bandang Cagayan Valley po. Pagsapit po yan ng bandang October o unang linggo na nga po ng October, which is mga bandang weekend po yan. So mag-update na lang po tayo mga folks kung sakali, dahil napaka-disorganized pa po talaga ng development at hindi pa natin nakikitaan sa ngayon na tuloy-tuloy itong magiging aktibong low pressure area. Tinatawid pa kasi niya yung kanyang vertical wind shear sa Timog Kanluran dito. Malakas yung vertical wind shear sa kanya, kaya naghihinder pa talaga yung kanyang development. Yan. Wala tayong multiple forecast ng mga iba't ibang weather agencies, walang latest output. So mag-update na lang tayo sa Facebook page kung sakaling maging isang active na low pressure area na po ito ngayong araw. So since huling araw na nga po ng September, huling araw na natin ng September ngayon, ay tingnan po natin yung magiging astronomical events natin for the month of October. Then mukhang maraming ganap daw sa October. So kung titingnan natin dito, may magaganap daw na magiging maliwanag yung Andromeda. Mukhang maganda makikita. At maraming conjunction, kagaya na lamang ng solar conjunction, Saturn. Yan, conjunction ng moon of Saturn. At may yung comet na CK1 Atlas, magkakaroon ng perihelion. Yan. Then, magkakaroon ng Draconid meteor shower sa October 8. Yan. Meteor shower din by October 5 ng Camelopardalis meteor shower. So, madalas magkakaroon tayo ng maraming meteor shower next month. Yan. May meteor shower din ng SO Rigid. October 11 po yan. Kasabay ng lunar occultation ng Beta Tauri. So, mukhang maganda sa mga astro chasers natin next month. Well, if I'm not mistaken, October yata ang starting ng astronomical event ng mga iba't ibang mga astro chasers starting next month na o bukas. So, may conjunction din ng Moon and Jupiter by October 14. So, maraming mga conjunction din. Meron ding Geminid meteor showers October 18. Yan, conjunction din ng Moon and Mercury, Mars. So, puro conjunction na, kabilang na ang Moon and Venus. Mukhang maraming mga conjunction next month. Kasabay din ng eclipse na may magaganap na eclipse din. Kaya lang, hindi naman natin kita yan. Ano ba yung eclipse na magaganap? So, yung eclipse, pag mga eclipse next month, merong magaganap. Nasaan na yon? Wala pa, next year na pala. February next year pa pala. So, wala pala tayong eclipse na magaganap next month. Akala ko meron. So, next year pa pala na magkakaroon tayo ng panibagong total lunar eclipse na medyo matatanaw natin sa Pilipinas din. Yan. So, 154 days away po ito, March 3. So, kailangan i-ready ko uli yung aking teleskopyo. Sana hindi rin maulap para naman maganda yung kuha natin. Itong huling total lunar eclipse kasi hindi maganda. Kaya naging snapshots na lang tuloy ang kuha ko para ma-post natin sa Facebook page. So, yan lang po ang pinakahuling report natin so far. At sa ulat lindol naman, well, meron tayong minor earthquake na detect kaninang 12. Kaninang madaling araw po ito, 12:50 o 12:49 AM po ito naganap. Pero ngayong umaga, so far, wala naman tayong na-detect na medyo latest na mga pagyayinig. Well, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw. Mukhang wala namang tayong na-detect na medyo malakas na pagyayinig. Siguro dito yan sa may bandang Batangas. 12:57 AM ang na-detect. Dito, mga 12:49. So, hindi rin malamang dito. Mga 12:52. Medyo malalayo na ito eh. Ayun, 12:48. Nasugbo Batangas siya. Magnitude 3.8. Meron nga at na-detect ito ng aking seismometer. Ayun 12:48 AM po ito naganap.
sa Nasugbu, Batangas. Yan, ito yon. So, mahina lang at wala namang naitala na magnitude 4 so far na na-detect until now na mga oras na nagre-report tayo, pero marami-rami na kagad ang mga minor earthquakes ang naitala natin ngayong araw. So, since huling araw na po, bibilangin natin yung historical earthquake natin. Hopefully, abot na siya sa 1,000 total earthquakes. So, tingnan natin ang month of September. So, umabot sa 972 total earthquakes. Tingnan natin bago mag 12 AM kung aabot pa siya sa 1,000. Pero sa ngayon, 972 po ang total earthquakes ngayon na nare-record. 915 dito is magnitude 2.0 pataas. 53 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala naman tayo naitala na kahit isang magnitude 6 pataas. So, ang mas marami ngayon ang naging pagyanig pa rin ang bandang Southeastern Visayas at Mindanao at nadagdagan ngayon dito sa bandang Luzon. 137 po ang cluster ng mga pagyanig. At so far, malapit sa Metro Manila, wala naman tayo naitala na magnitude 5 kahit isa. Sa extreme Northern Luzon lamang, bandang Benguet o La Union at bandang Ilocos Norte ay merong naitala na 2 magnitude 5 ang lindol na nai-record. Isa dito noong September 2, may magnitude 5.1 po ito sa bandang Burgos, Ilocos Norte. At ikalawa, magnitude 5.5 naman dito sa may bandang west ng Luna, La Union po. Magnitude 5.5 po ito naganap, September 19 naman ito naganap. Pero dito sa may bandang paligid ng Metro Manila, malapit sa bandang Batangas, so far, wala naman tayo na itala na medyo mas malakas-lakas na pagyanig na pumalo ng magnitude 5.0 pataas. So, ngayon ay nasa total of 972 earthquakes po tayo. So, expected natin na maaari pang umabot siya ng 1,000 bago mag alas 12 ng hating gabi mamaya. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa huling araw na ng September 30, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw ng September 30, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali na. At mag-iingat po palagi dahil may mga localized thunderstorm po tayo na iiral hindi lusot dito ang Metro Manila anytime ngayong tanghali at nitong mamayang hapon po. Ayan kita naman sa Doppler radar. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.